Hello pong muli mga kababayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Magandang araw po muna, tanghali hapon. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, samahan niyo po ako, komentuhan po natin ito. Ngayon po, mukhang ibinabalik na naman po nila para po iba naman po ang maging issue po. Dahil po naiipit na po yata sila sa issue, lalo-lalo po sa kaperahan, lalo-lalo po sa 2025 national budget. Ang issue po na napakaraming pera, hindi lang po yan. Pati po ang issue natin, saan pa? Sa ating ginto. Para po maiwasan, pag-usapan, pera po natin, lalo-lalo po PhilHealth, GSIS, SSS, at ang Maharlika Investment Fund, ang 5,500 flood control at siyempre po ang PDIC, yung pera po natin dyan na nakuha po daw, nailipat at siyempre ang issue po sa droga ng Pangulong Marcos. Kailangan pong hindi po yan mapag-usapan at mailihis po yata ang issue. Ngayon, saan po nila dinadala mga babayan? Ito po, buhay na naman. Si General Bantag naman po ngayon. Ang issue naman po, mga tamay, tinututukan na naman po si General Bantag. Pero pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Kay General Bantag naman po ngayon, ang gusto po nilang ilihis yata ang mga issue. At marami pa po ito, hindi lang po kay General Bantag ito. Ibabalik na naman po nila ito sa mga Duterte, mga tambay, sa mga Duterte. Ngayon, isinama na po si Bantag para marami pong pag-usapan sa mainstream media at para po matuon at malihis sa mga issue kasi kailangan po nilang gawin ito. Bakit? Malapit na po ang halalan. Hindi pwedeng pag-usapan na ikasisira at ikababagsak ng administrasyon, lalo ang bagong Pilipinas. Di po ba matalino sila? Kaya lang, mas matalino ang mga Pilipino ngayon kahit anong gawin nila. Kahit anong gawin nilang pagtatakip. Mailihis ang issue lalo sa kaperahan ng Pilipino, kaperahan ng bayan, nakatatak na po sa isipan natin yan mga kabayan. Hindi na po mabubura ang ginawa nila sa atin ng 3 taong pahirap, pangako, pako. Ang napala natin isang damukal na pako at pangako mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita kay General Bantag daw po. Hindi tumitigil ang Philippine National Police o PNP sa paggalugad sa iba't ibang sulok ng bansa para mahanap si dating Bucor Director General Gerald Bantag. Ginawa ng PNP ang pahayag matapos sabihin ni DILG Secretary John Vic Rimulya na malapit nang maaresto si Bantag matapos ang ilang buwang pagtatago sa batas. Ayon kay PRO 3 Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, may mga biniberipika ang PNP na ilang lugar sa norte na maaaring pinagtataguan nito. Wala pa naman umanong indikasyon na nakalabas na ng bansa si Bantag. Batay na rin sa impormasyon mula sa Bureau of Immigration. Gayunpaman, hindi rin isinasantabi ng PNP na maaaring gumamit ito ng backdoor para makalabas ng bansa. He is a former Marine soldier, graduate po siya ng academy. So definitely in terms of handling guns ay talagang alam niya humawak ng baril. Pero sabi nga natin, hopefully kung nakikinig po siya ngayon, nakikinig yung kanyang mga kamag-anak, mahal sa buhay, mga malalapit sa kanya, hindi na po sana humantong sa ganun na magkakaroon pa ng sakitan or worse, may masasaktan pa doon sa magkabilang side po. And we are openly appealing to him to face the music, and anyway, bibigyan naman po siya ng pagkakataon ng korte para harapin po itong reklamong isinampa po sa kanya. That is part of due process po. Yan po mga tamay, di po ba ang ini-issue nila kay General Bantag ay ang pagpatay po kay Percy Lapid, mga tambay. Di po ba? Nakita nyo naman po. Sino po ba ang binabanatan ni Percy Lapid, mga tambay, number 1?
nung nabubuhay ito. Di po ba ang Pangulong Marcos? Binanatan po ng binanatan ni Percy Lapid ang Pangulong Marcos. Di po ba? Na sinasabi po, may Pangulo po at ito daw po ang Pangulo ayon kay Percy Lapid. Di po, nasa YouTube. Mapapanood at mapapainggan nyo si Percy Lapid. Di ba? Bago siya namatay, binanatan niya, binanatan kahit po nung halalan, ha? Nung halalan, binanatan niya na may presidente pong bangag, dorogista, adik. Binanatan niya ng binanatan. Tapos, nung manalo po ang Pangulong Marcos Jr., bumilang lang po ng buwan, taon, hindi pa yata nakaisang taon o isang taon mahigit sa pwesto ang Pangulong Marcos, bakit po kaya namatay ang Percy Lapid? Bakit kaya? Bakit kaya? Ano kaya nangyari di umano ron? Namatay. Tapos, bigla pong ibinintang po kay Percy Lapid yata, mga tambay. Di po ba? At sinasangkot din po si dating Pangulong Duterte dyan, mga tambay. Dahil marami pong tinitira si Percy Lapid. Di ba? Halos lahat tinitira po nung journalist po na si Percy Lapid. Hindi lang po ang dating Pangulong Duterte, si General Bantag, marami po mga politiko, halos lahat ay binabanatan po ni Percy Lapid. Di po ba? Saka, napakaganda po na nangyari nung panahon ni General Bantag, lalo sa Bucor, sa Muntinlupa. Nalinis nga niya yan eh. Dahil nga po, di ba, nung mga panahon ni dating Pangulong Duterte, lutuan, gawaan na Shabu yan. Di ba ang Muntinlupa? At pati po ang mga high profile na inmates yan o mga sinasabing mga nakakulong na mga big time dyan, na may mga kubol. Di po ba natanggal niya lahat yan, nalinis niya? Wala nang VIP. Samantalang nung panahon po nila, napakarami pong VIP dyan. Lalo po nung panahon ni Pinoy na natuklasan po. Meron pa nga senador na nakulong dyan dahil sa issue ng droga, di po ba? Sa Muntinlupa at nanalong senador pa. Yung nakulong, babae, mga kababayan. At may issue rin po ng saging. At may issue rin po ng driver, bodyguard. At meron din pong issue yun ng pakikiugnayan po sa may asawa yata. Di po ba? Tapos, si General Bantag, di ba? Napolitika po ito eh. Napolitika po yata si General Bantag, mga tambay. Alam niyo po yung mapolitika ka. Pagka may ginagawa kang tama, lalo nga meron ka nasasagasaan pagdating sa droga. Kasi marami po nasagasaan ito eh, lalo sa droga. Di ba? Kaya ngayon po, ano po ba ngayon ang sitwasyon ng bansa natin pagdating sa droga? Sa kanong panahon ni General Bantag at ni dating Pangulong Duterte. Kayo po, nakikita nyo naman po sitwasyon sa bansa. Alin po ang magandang sitwasyon pagdating sa droga nung panahon ni dating Pangulong Duterte o panahon po ng bagong Pilipinas na mismo ang PNP chief ay nagsasabi na hindi maituturing na bisyo ang droga sa bagkus ito'y makakapagbigay pa ng extra lakas. Mga kababayan, di ba? Pero ano po ba ang side effect nito? Lalo paglulong ka sa droga. Di po ba? Maraming ginagahasa, pati bata, ginagahasa ng mga lulong sa droga. Di ba? Sanggol, bata, matatanda, pinapatay. Pero ngayon sa bagay, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi nakakapasok sa facility ng Malacanang ang droga. Pero ngayon sa bagong Pilipinas, nakapasok po ang droga sa facility ng Malacanang. Mismo po yan inamin po ng sekretary na si Bersamin. Ganon po kalaki ng pagkakaiba. Noong panahon din ni General Bantag, nakita nyo po, lumines, tumino, at naging talagang walang palakasang system at wala nang lutuan ng droga sa Muntinlupa, mga katambay. Sa tingin nyo, yung nangyayari po sa ating bansa ngayon, di ba? Alam ni General Bantag yan na iniipit siya
Iniipit lang siya, maiipit siya dahil wala siyang makukuhang hustisya sa tingin niya. Komento na inyong lingkod, wala siyang makukuhang parehas na hustisya. Dahil una-una, pinagbintangan na siya agad. Di mo ba? Hinatulan na siya agad. Di mo ba? May mga hatol na agad. Konklusyon na agad yata ang DOJ Secretary. Di ba? Napakaraming po pahayag ng DOJ Secretary na parang tinutukoy niya na kriminal si DJ Bantag kahit wala pang kaso o hearing sa korte. Di po ba? At yung mismo na sinasabi na magpapatotoo, ay questionable pa, mga kababayan. Kaya dito, mangyayari lang po ito. Magiging totoo na po ang lahat. Lalo po ang ating justice system, lalo po ang pagpapatakbo po ng gobyerno natin. Kasi ngayon, napakahirap po magtiwala ni DJ Bantag o ni General Bantag. Kasi kahit mismo ang Commander-in-Chief ay may issue ng droga. Galing na mismo yan kay Kati Binag at mismo kay dating Pangulong Duterte ay sinasabi rin niya yan na meron tayong Pangulo na durugista o drug addict ayon sa ating dating Pangulong Duterte. Sa tingin nyo, magpapahuli si DJ Bantag o si General Bantag dito na mismo ang Pangulo ng Pilipinas? Pinagbibintangan at may mga pahayag si Percy Lapid na drug addict ito. Tapos ito, gobyerno na ito, ang liliti sa akin. Pangulo na binabanatan din ni Percy Lapid na durugista ito. Di umano. Di mo ba? Tapos, ikaw ang liliti sa akin, gobyerno mo. Tapos, ang DOJ mo, bias na yata sila, pati ang PNP, bias na rin agad. Di mo ba? Kaya ito, matatapos lang po ang lahat ito. At lalabas lang po ito si DJ Bantag o si General Bantag pag iba na po ang nakaupo. Pag wala na pong issue na droga ang Pangulo. Sa ngayon po, droga ang issue. Pagpatay kay Percy Lapid at yung sinasabing sinasabing si Percy Lapid na namatay o pinatay, ay una niya rin binabanatan ng Pangulong Marcos. Diba? Binabanatan niya pagdating sa droga. Naka-YouTube, Facebook, pwede niyo pong i-research ang banat po ni Percy Lapid sa Pangulo about sa droga, mga kababayan. Sa tingin niyo, magpapahuli si DJ Bantag? Sa nangyayari po ngayon, napakaraming issue ng droga sa ating bansa. Tapos, sa tingin nyo, gugustuhin ni DJ Bantag kung mahuli man siya, dalhin siya sa kulungan na yung mga nahandon ay halos galit sa kanya. Sa tingin nyo, tatagal ang buhay niyan pagka pinakulong nyo sa Muntinlupa yan, mga kababayan? Sa tingin nyo, si DJ Bantag, galit na galit dyan ang mga tinamaan. Di po ba? Galit na galit dyan ang mga drug lord, lalo-lalo na yung mga nakakulong sa Muntinlupa. Napakarami dyan na talagang tinanggalan niya ng mga pabor. Tinanggalan niya at pinatino niya sa kulungan. Ginamitan niya ng kamay na bakal. Tapos siya ngayon ang makukulong. Sa tingin nyo, hindi pagpipiestahan yan sa kulungan? Hindi talaga magpapahuli yan sa inyo. Mahuli man ninyo yan, baka wala ng buhay yan. Komento na inyong lingkod. Dahil komento na inyong lingkod, sa tingin ni General Bantag, wala siyang kasalanan. Bakit siya magpapahuli dito sa gobyerno na ito? Kung wala nga siyang kasalanan, iniipit lang siya. Ginagawan siya ng issue. Katulad ngayon, ibinabalik na naman ngayon at talagang puspusan na naman
At talagang gamit na gamit po ang mainstream media dahil napakarami po nilang issue ngayon. Issue po ng isang damukal po na korupsyon. Kaperahan po natin, kaya kailangan po nilang umisip yata ng paraan para po linglangin ang taong bayan po yata. Mailihis po ang issue, lalo sa mainstream media. Di po ba? Napipilitan po kasi sila pag wala pong issue at nakatutok lang po sa kaperahan ng issue, lalo po sa ating budget at lalong-lalo po sa ating PhilHealth, GSIS, SSS, Maharlika Investment Fund, 5,500 flood control, PDIC. Di ba? Ano pa? Yung ating napakaraming ito, hindi bababa sa 25 metric tons, ha? Tonelada yan. At how many billions daw po pinagbilan yan? Hindi bababa sa mahigit 100 bilyon ang pinagbilan yan. Nasaan kaya yon, mga kababayan? Hinahanap ni dating Pangulong Duterte yan. Kaya kailangan po nila mag-isip. Ngayon po, si DJ Bantag. At ano po ang kasunod niyan? Pag sinabing DJ Bantag, ang sasabihin po niyan, kasama po sa nag-utos ang Pangulo. Ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Isinasangkot nila yan eh. Di po ba? Di umano. Kaya dito po, sa nakikita po na inyong lingkod, ginagawa lang po nila ito, mga katambay, para po may ibang pag-usapan, mailihis, mailayo ang issue, lalong-lalo na po malapit ang halalan. Hindi na po tayo tanga, hindi na po tayo bobo, at hindi na po tayo gago para po paniwalaan sila. Kasi mismong si DJ Bantag, number 1 hindi naniniwala sa kanila. Kaya nga kaya nga ito nagtago eh. Dahil unang-una sa tingin niya, hindi siya makakuha ng parehas na hustisya, fair justice sa bansa natin ngayon, lalong-lalo sa administrasyon na ito. Komento na inyong lingkod. Di po ba? Nakita naman po natin ano po nangyari kay Pastor Kay Buloy. Nakita niyo po ba? Ang nangyari kay Pastor Kay Buloy, sarado na ang kaso daw. Dismiss na. Pero nabuksan pang muli. Ngayon, nakakulong ang Pastor Kay Buloy. Mga tambay, ganyan po ngayon sa atin. Pagka ikaw ay lumalaban at ikaw ay alam na ikaw ay magiging problema at magiging tinik sa kanilang ginagawa at binibisto mo yata ang kanilang mga ginagawa, lalong-lalo na pagdating sa kaperahan, magkakaproblema ka sa kanila. Di ba ba? Ang hirap na hirap lang po sila, talagang hindi po talaga nila kaya dahil wala pong tinatago ang mga Duterte pagdating po lalo sa korupsyon, mga kababayan. Saan lang po nila dinadala? Sa mga issue. Mga issue na napakahirap po nilang patunayan. Yata, mga kababayan. Kaya po, puro paninira na lamang ang ginagawa nila. Pero, sinasabi nga natin, mahirap pabagsakin ang napakapopular, lalong-lalo na nagpakita ito ng napakaraming ginawa sa ating bansa. Samantalang yung naninira, di ba? Nagpapabagsak, wala pang napapatunayan, magtatatlong taon na, mga kababayan. Di po ba? Yung sinisiraan, hirap na hirap gawan ng korupsyon, issue ng korupsyon, dinadala EJK, confidential fund. Na hirap nilang impeach. Kasi malapit na silang hindi natin makita sa Senado at hindi na natin sila makikita sa Kamara. Malapit na po. Marami po tayong hindi makikita riyan sa susunod na kongreso, mga kababayan. Kaya po, DJ Bantag, yan po, mga kababayan, si DJ Bantag, yan na po ang bago po nilang
ang bago po nila ipag-uusapan at talagang sunod-sunod na po yan mga tambay. Asahan po natin dyan. Isusunod na rin po si Tebes dyan. Nahandyan na po si Bantag eh. Si Tebes na po susunod dyan. Di po ba? Hintay-hintay lang po tayo. Susunod-sunod rin na nila yan mga tambay. Baka nga sa susunod, mga ilang araw lang, si Kamanong na hinahanap eh. Baka si Kamanong hinahanap na rin eh. Di po ba? Mga kababayan, maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. Ganon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Ingatan nawa po mga tambay. Taste lang po. May pag-asa pa ang ating bayan. Kahit lubog na sa utang. Taste lang po. Paalam. Ingatan nawa. Bye-bye.